So, kung binilin po sa inyo, kunin po agad natin. Okay? Then, ikandado ang lahat ng pinto at bintana para ho maging hindi vulnerable na pasukin yung inyong bahay. Mainam kung may pantay na aso at alarm. Yung CCTV. May mga online na po ngayon. Pwede na po umorder ng CCTV online. At yung mga CCTV na yon, pwede na natin ma-access sa ating cellphone. Sa mga Shopee, mga Lazada. Okay. Tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, naka-plug na appliances, bukas na gas stove at gripo. So bago kayo umalis, mag-final survey muna kayo sa loob ng bahay ninyo. Kung kayo po, kung nakalabas na ho lahat ng pamilya nyo no, kasama sa bakasyon, kayo po, mag-umpisa ho kayo sa taas. Check nyo. Check hanggang pauba. Mga nakasaksak, mga tatanggalin mo yung mga nakasaksak. Double check mo yung mga pinto, mga bintana. Ano po, especially yung stove. Lock po lagi yun. Then, ako usually ganun po kasi yung ginagawa ko sa bahay. Nasa loob na ng sasakyan yung mag-iina ko, saka ako babalik sa bahay. Ako maglalak doon. Muna taas hanggang baba. Double check. Ano po. Then iligpit ang anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay. Yung mga magnanakaw ho kasi kung minsan pasilip-silip mo na yan. Pag may nakita silang pwedeng papakinabangan doon, kukunin mo talaga yun. Pag nasa loob na ho sila, tetempa ho yun na pumasok sa loob. So para ho maiwasan natin yung situation na gano'n, itago ho natin yung mga gamit sa labas ng bahay. Then itagubilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay. So ipipiling mo natin kung tayo ay aalis. Sabi ko nga mas maganda kung may CCTV na pwede nating i-access sa ating cellphone. May mga CCTV nga ho na meron na siya audio. Ano po? Then iwasang mag-iwan ng note sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao sa loob. Lalo na po, hindi talaga pwedeng gawin yun. Okay? Ano pa po ang pwede nating iwasan? Selfie. Magse-selfie ho kayo na wala kayo sa inyo at the moment na on the way kayo sa bakasyon, ayan. Kung pwede late upload nyo na lang po. Okay? Then sa pagmamaneho naman, tiyakin na ikaw ay nasa mabuting kondisyon para magmaneho at panatilihin ang pagiging kalmado. Laging mag-seatbelt sa sasakyan at pagsuot ng helmet pag nakamotorsiklo. Of course, huwag uminom ng alak kung ikaw ay nagmamaneho. Then alamin ang batas trapiko sa inyong lugar, especially yung mga one-way, yung pupuntahan nyo po, so may mga one-way din po. Then iwasang gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Then magpanatili ng angkop na distansya sa ibang sasakyan. Then of course, ang pinaka-importante po yung blue baguettes. So, siguro sa inyo, may mga pupunta na rin sa beach, So, mag-relay na rin po ako ng ibang tips pag nasa beach. Pag nasa beach po, kailangan lagi tayong may kasama pag maliligo, o magsabi tayo sa ating mga kasamaan na kayo ay maliligo na. Nang sa ganun ay mabantayan kayo. Okay? Then, huwag po tayong maligo pag tayo po ay nakainom. Huwag din po tayong maglaro o sabi nga yung magtakbuhan at mag-dive dun sa dagat na alam naman natin na hindi talaga siya pwedeng gawing diving na site. Then, wear proper swimwear and footwear. And of course, sa mga beach kasi, may mga may mga nilalagay yung mga owners na kumbaga hindi kayo pwedeng maligo doon sa part na yun kasi malalim na. So, i-observe po natin yun. Okay. Then of course, yung sunscreen.
Lalo ngayon, napakainit po ng panahon. So far, yun lang po ang mga mai-share namin sa inyo, na mga safety tips. So ngayon naman ay kasama ko actually yung ating WASI PD PNCO, si Sergeant Caldoso, para naman mabigyan kayo ng impormasyon may kaugnayan sa mga VAUSI, mga violence against women cases, sort of positive parenting na makakatulong sa ating mga anak upang hindi maging biktima ng krimen o lalo tigit yung rape. So muli po, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po sa lahat po ng narito ngayon. At balis na po yata si PD. Ay, sorry po. Sa ating pong provincial director na napakasipag kahit Sunday po ay nandito pa din. Sa aming pong COP at sa aking pong mga kasamahan at sa mga Bureau of Fire na nandito po para mag-discuss po sa inyo. Hindi lang po ang inyo pong mga kagamitan or ang inyo pong mga material na bagay ang dapat po ninyong bantayan. Sa panahon po ngayon ay sobra po tayong nababahala doon sa mga cases po na involved or nagiging biktima po ang ating pong mga kababaihan, lalo higit ang ating pong mga kabataan. So, this month po is Women's Month or International Women's Month po at sineselebrate po ito ng lahat ng mga kababaihan kung saan ang tema po ay We for Gender Equality and Inclusive Society. So, siguro naman ang lahat po ng mga kababaihan dito, lalo tigit po, ito pong naggagandahan sa aking pong harapan, ay alam po nila, na-amaze po yun. Alam nila po kung paano nila labanan or itaguyod or ipaglaban ng ating pong mga sarili. At hindi naman po tayo aabot sa ganyang edad at sigurado naman po tayo na iningatan nyo po ang inyo pong mga sarili. Hindi po ba? Yes. Oh, yes. May single pa po ba sa atin pong nagagandahang ladies sa unahan? Wala po. So, hindi lang nga po ang mga material na bagay, ang inyong bahay, ang inyong pong mga gamit, ang dapat ninyong bantayan. Lalo higit sa panahon ngayon na sobra pong nakakatakot na ang ating pong mga kabataan ay nagiging biktima po ng sexual abuse o tinatawag po kadalasan yung rape. Kung alam po ng bawat isa yon, siguro tahimik po itong lugar ninyo at hindi naman po naaabot pa ng mga ganong kaso. Pero maging aware po tayo sa ating pong mga anak na nag-aaral sa kanilang schools or kung meron man po kayong anak na madalas po na nagta-travel or madalas po na lumalabas ng inyong tahanan, sana po palagi po kayong magpaalala sa kanila na ingatan po nila ang kanilang mga sarili. At madalas po kasi na hawak namin kaso ngayon ay nakakalungkot dahil ang mga victim po o ang mga naaabuso ay ang nagiging respondent o ang nagiging suspect o ang nakakasuhan po ay madalas ang kanilang mga tatay or doon po nangyayari sa loob ng tahanan. So, siguro naman, wala naman po dito pa kaming napuntahan na lugar o narespondihan or wala pa po akong natatandaan na kaso na hinawakan po namin dito sa Altamonte tungkol po sa mga sexual abuse or ano pa man. Sana po ay tuloy-tuloy na maging maayos at mapayapa po at maging safe at secured ang ating pong mga kababaihan, lalo tigit ang ating pong mga kabataan. Hindi lang naman po ang mga babae ang naaabuso ng sexual. Ganon din po ay naaabuso din ang mga kalalakihan, lalo tigit yung mga curious na mga kabataan sa mga bagay-bagay. Lalo, malaki po ang impact lalo ng mga bata na nahihilig po sa social media. Okay po? Yung mga nagbibinata na maagang nagkakaroon po ng girlfriend or nagkakaroon po ng
mga ka-MU, yun. Madalas, ganun po yung mga hawak po namin kaso ngayon. Nagiinuman sila, nakala nila, kaya na nila yung mga sarili nila, hanggang sa umabot sa point na malalasing po sila, at doon, gagawin na po nila yung hindi naman dapat nilang ginagawa. Hanggang sa malaman po ng parents at magko-complain po ang parents dahil po sila po ay doon gabayan. Sa halip na kayo po ang gumabay sa kanila sa kanilang paglaki, sa kanilang bawat gagawin sa buhay, mas mauuna pa nilang maunawaan yung nakaseparate na po sila sa inyo at doon ibang tao pa yung palaging magre-remind sa kanila. So this time, dahil iba po ang generation ngayon, iba ang mga kabataan ngayon, tayong mga magulang ay mag-advance din po. Kailangan po updated din po tayo sa kung ano man ang uso sa kanila, dapat po palagi po tayong magre-remind. At huwag po ninyong kalimutan, marami po tayong mga karapatan na pwede pong mag-protect sa mga kabataan, lalo higit sa mga kababaihan. Maraming salamat po. Thank you so much, Mom, Sir. May questions? Okay lang po ba? If may mga ano po sila? May mga tanong lang po? Miss Yana, ano yan? Oh, halika. May tanong ako. Hi, sir. Okay lang po yung iba. Sir, question po lang. Advisable ba yung mga ano ngayon, yung mga lock na may keypad para sa ano, or ganun din naman, madi-destroy kami nila? Okay. Mas okay po yun. At least yung security po yan, mas high-tech kumbaga doon sa mga susiyan lang. Actually, yung lock po, ano lang po yan eh. Pang-delay lang po natin yan. Kung talaga kung gusto pasukin yan. At least kailangan po talaga natin yung medyo matagal, madistrongga. Okay. So kung yung ganun po security niya, may fingerprint, mas okay po. Kaya lang, pag gusto talaga tatanggalin po talaga yan. Sabi mo nga, yan, mga padlock na yan, magiging delay po yan. Ano po? Mas advisable pa rin yung CCTV. Kahit wala po tayo doon, kitang-kita po natin. Aside po sa lock. Thank you po. Thank you so much, sir. May question pa? Actually, yung nangyaring robbery and theft, kayo sa yung recently lang, February ano po yung 22, it happens to Mami Dalim and Sir James sa house po nila dito. So, ikwento ko lang. On my opinion, nagkaroon lang ng nung dumating si Sir James, nandun pa yung magnanakaw. Ay, ikaw na magkwento, Sir James! Ikaw magkwento. Actually, na-monitor ko po yun. Na-monitor ko po doon na yun. Nandun pa nga sa loob. Ngayon, tinanong naman yung guard, hindi naman niya sinabi na tumakbo na. Kaya ang nangyari, nandun lang sila, nakatutok lang po sila sa bahay. Not knowing na tumakbo na kung wala. Okay. Anyway, nandito naman po ang ating contact number ng ating station. 24/7 po yan, pantay. Okay. Then, pagka inaitawag niyo po rito, ang gagawin ho ng ating TOC, itatawag naman po niyan sa patrol. Patrol na ho ang pupunta sa inyo. Okay. It's good din na i-check natin yung mga security guards natin. Kung pwede, pakuwanan din natin ng police clearance. Kung natin makikita yung matatagal naman sila dyan. Especially pag bago. Provided sila may isang kalusiya. As homeowners, pwede nyo naman po silang i-oblige na kumuha ng police clearance. Ang maganda kasi sa police clearance natin ngayon, i-encode lang ko namin yung pangalan, makikita na ko namin kung may warrant. Ang mga kaso nila. May tanong pa po. May mga ano pa?
Ren. Meron kasi kami na pili dati yung gadget ba na pang bahay. Alam system siya sa motion sensor, automatic siya nagda-dial sa kung anong kung sa Moria sa Sagad. Mas maganda siguro meron nun. Sana available pa siya. Nakita ko lang sa online. Motion sensor siya. Pwede ba yun? Pwede. Opo, walang mas mabilis na pag-informa sa amin, mas gusto ko namin yung gano'n. Para mabilis din ho. Para ho yung mga bangko, di ba? May mga motion sensor ho yan eh. Pag nag-alarm ho mga yan, mati ko, may tumatawag ko sa amin. Mga security officers o kaya nakaprogram na ho siya. Yun po. I-coordinate lang po natin pag mag-install po tayo sa amin. Ano po, para at least alam natin. Yun po. Yes, sir. Hi, good afternoon po. Thank you po sa pag... Pwede kong i-suggest na ba, lahat ng... Ano ko na-suggest actually, yung lahat ng workers na papasok, pagtianuhin na natin kasi lahat ng record ng fingerprint ay criminal, di ba? Eh paano yung hindi pa natukunan? Para pagpunta ninyo ng SOS, nag-testing kayo, meron kayong pagkukumparan kung ng suspect na yung pumasok sa amin sa division. Thank you po. As homeowners, pwede nyo implement yun. Pwede nyo mong implement yun, pakuhanan natin. Pero kung mas maganda, pakuhanan na rin natin sila ng NPCS clearance, yung National Police Clearance. Kasi doon pinipingerprint ako sila doon. Kung may record na ba tayo. Ngayon, kung gusto nyo pong magkaroon magkaroon ng ordinansa o alituntunin dito po sa Altamonte. Ano po? Naman po ay hello? Hello? May homeowners mo kasi, pwede na rin ho kayong gumawa ng mga alituntunin sa loob ng subdivision. Hello? Hello, okay na po. Yes, ma'am. Pasensya na ha. Kasi I think what happened here, yung nakawan, is something we can learn from. Kaya kanina nga sinasuggest ko si James yung magkwento. Kasi marami tayong matututunan dyan. I hope you don't mind ha. Kasi hindi po lahat ng nandito ay alam ang nangyari. Magre-react tayo ha, base. Walang this is just a learning situation. Actual po kasi. Okay, good afternoon lang sa mga. Ikukwento ko lang yung time na yun. Kasi naging habit ko na rin yung time na yun na iwanan yung sliding window dun sa second floor. Dahil may grill din naman sa loob, then yung pagka nag-slide naman, maliit lang yung butas. So yun, hindi namin in-expect na dun papasok yung magnanakaw. Kasi considering second floor siya, at meron namang ibang bintana na pwede siyang basagin. Kaya yun, tingin ko nung nakapasok siya doon, nakita niya yung bintana ng second floor na nakabukas, yun talaga yung pinilit yung buksan. At yung pinambukas pa niya, yung mismong, yung bar sa upuan namin doon sa garden, talagang kinuha niya yun, tapos yung pinatanggal niya yung grill. So, from now, tinanggal ko yung mga pwede niyang gamitin ng instrument doon sa garden, pinasok na sa bahay. So kung maghanap lang siya doon ng gamit, wala siyang makikita pangsira ng bintana or kasi yun. Tapos nagkataon hindi namin sinasakay yung mga pinto sa loob pag umalis. Hindi namin siya nilalak. So nung pagpasok yun, talagang all access siya. So kumbaga hindi man lang siya nahirapang pumasok sa kwarto kasi bukas na. So yun, so I suggest na
kapag aalis kayo, i-lock niyo na yung mga room. Makapasok man siya, hindi niya agad hindi siya Okay. 500 ka. Magpa-donate na lang po kayo ng ganito. Ano po? Sa guard. At saka at least ito bang kontrolado, no? Yan, hindi ko siya kontrolado. Kaya nga nung sabi ni Sir, makakapagkamalang pang keso di bola. Okay, so now, magkakandak po tayo ng actual na mga pula ng apoy, ano? Gamit yung fire extinguisher at saka yung mga alternatives natin. Soft drinks, tubig na mismo. Ano po? Tayo kasi yung makatulong-tulong dito. Ano? Then, sabi ko nga kanina, always alert the fire department in case of any fire incident. Nasaan man kayo dito sa Rizal, halimbawa, napagpag kayo sa Antipolo, Angono, may nakita kayo ng tawag agad. Meron naman na po kayong contact number namin. Now, sir, meron na. Yes po. Nung nangyari kasi ng sunog, that time, maraming nag-rescue. Also, one, sir, nauna si Robert. Apo. Meron pa kaming narinig na alam namin somebody is asking ka. But we can helpless kami. Yan ang ano, yan din po yung isipin natin. Your safety. Gusto mo man tumulong, hindi na talaga kaya. Huwag na natin pilitin. Ano po, kesa mag-cause pa ng additional caution, huwag na natin pilitin. Kami din pong responder ganun. Kung hindi namin kaya, kahit anong gawin namin, wala na. Hindi na namin papasukin po yan. Ano po? Everybody's safety is our concern. Ano po? Everybody, concerned tayo sa fire prevention, sabi ko kanina. Ano po? So, tulong-tulong tayo. Ano po? Now, proceed po tayo. Saan po yung open space, sir? Doon tayo sa park. Pagdala na lang po yung mga gagamitin natin, sir, sa court. Para